Isipin mo ito. Nakatayo ka sa tuktok ng isang gusaling napakataas. Sa ibaba, kumikislap ang mga ilaw ng syudad. Malakas ang tibok ng puso mo. Isang hakbang pasulong at nahulog ka. Humahampas ang hangin, papalapit ng papalapit ang lupa at saka dilim. Pagdilat mo ng mata, nandun ka ulit. Buo. Buhay. Para bang walang nangyari. Paano kung ang tao ay pwedeng mag-respawn gaya sa mga video game? Paano kung ang tao ay pwedeng mag-respawn sa totoong buhay? Sa simula, puro kaguluhan. Matagal ng pinakamalaking takot ng tao ang kamatayan, isang batas ng buhay na hindi masisira. Pero isang araw, biglang naglaho ang batas na iyon. Isang binatilyo, si Marcos, ang unang nakatuklas nito. Nagmamadali siyang papasok, tumatakbo sa kalsada, malakas ang tugtog sa kanyang earphones. Hindi niya namalayan ang truck na kumanan hanggang huli na. Bangga. Katahimikan. Dilim. Pagmulat niya, nasa bangketa pa rin siya. Walang sugat, walang sakit. Para lang siyang nireset. Kumalat ang balita. At sa mga sumunod na linggo, nalaman ng mundo ang totoo. Ang mga tao, saan mang sulok ng daigdig, namamatay, sa aksidente, sa biro, sa sariling kagustuhan, ngunit laging bumabalik. Respawn. Sa simula, masaya. Nagkaroon ng mga laro ng kabataan, tumatalon sa bubong, sumisisid sa mababaw na pool, nagtutulakan sa gilid ng tulay. Puno ang social media ng mga video, 100 paraan ng pagkamatay at pag-respawn. May tumalon sa bulkan, may lumangoy kasama ang mga pating, may nagbuwis buhay mula sa taas ng kalawakan. Lahat sila bumalik. Buhay. Tumatawa. Para bang immortal. Nagkagulo ang gobyerno. Nagsara ang mga ospital. Nalugi ang mga insurance company. Pero ang ordinaryong tao nakadama ng kalayaan. Wala nang takot. Wala nang hangganan. Isang dalaga, si Elara, tumayo sa bubungan ng kanilang unibersidad at sumigaw, YOLO. Hindi na ngayon. Sabay talon. Sumigaw ang kanyang mga kaibigan at nagsigawan sa tuwa nang bumalik siyang walang galos. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, naging immortal ang tao. Pero dumating ang mga bitak. Kung ang kamatayan ay wala ng halaga, mawawala rin ang kahulugan ng buhay. Isang batang lalaki, si Jalen, nabigo sa pagsusulit. Tumayo siya sa klase, pinunit ang papel at lumabas ng bintana. Hindi umiyak ang kanyang mga kaklase. Hindi nagpanik. Tahimik lang silang naghihintay na bumalik siya sa gate ng paaralan. Isang lalaki, nag-away sa asawa. Dati magtatalo, mag-iyakan, magbabati. Pero ngayon, malungkot niyang sinabi, ayoko na. Magre-reset na lang ako. Kinagabihan, nagpakamatay siya. Kinabukasan, bumalik na parang walang nangyari. Nawasak ang mga relasyon. Naging mababaw ang pag-ibig. Walang halaga ang sakripisyo. Isang influencer ang nagsabi sa milyon-milyong fans, 10,000 beses na akong namatay. Wala nang saysay. Tinalo ng tao ang kamatayan pero natalo rin ang kahulugan ng buhay. Hanggang sa dumating ang natuklasan. Tahimik na ulat sa siyensya, ngunit kumalat agad, hindi pala walang hanggan ang respawn. 3 beses lang bawat tao. Nabigla ang mundo. Noong una, walang naniwala. Pero unti-unting lumitaw ang mga ebidensya. Isang vlogger na si Kai, kilala sa matitinding stunts, tumalon sa skyscraper, sinunog ang sarili, nalunod ng lev, biglang hindi bumalik. Naghintay ang fans. Ilang oras. Ilang araw. Walang dumating. Isang dalaga, si Aisha, ginamit ang kanyang pangalawang buhay para iligtas ang kapatid mula sa tren. Bayani siya. Pero lahat ay nagbubulong, isa na lang ang natitira sa kanya. Isang lolo ang nag-iwan ng huling mensahe sa kanyang apo, ito na ang huling round ko. Hindi ko ito sasayangin. Milyon ang naiyak. Biglang natigilan ang mundo. Ang batang mahilig tumalon mula sa bubong, nanatili na lang sa bahay. Ang dalagang sanay tumawa sa horror movies, natulog na may ilaw, hawak ang kamay ng ina. Dahil kapag isa na lang ang natitira, nagbabago ang lahat.
May ilan, naging maingat. Lumapit ang pamilya. Naging mahalaga ang oras, ang yakap, ang halik, ang bawat huling sandali. Pero ang iba nagdilim. Sumulpot ang black market, nagbebenta ng peking life trackers. Kumalat ang teorya ng mga ninanakaw na buhay. Nagsimula ang digmaan, hindi laban sa kamatayan, kundi laban sa takot. Ngunit kahit sa gitna ng kaguluhan, may mga kwento ng tapang. Isang ina ang ginamit ang kanyang huling buhay para iligtas ang anak. Isang magkasintahan ang nag-usap, isa na lang ang natitira pero gusto kong kasama ka. Isang siyentipiko ang nagsunog ng 2 buhay kakahanap ng lunas. Sa kanyang ikatlo, bulong niya, sulit ang lahat. At doon natahimik ang mundo. Dahil napatunayan, mahalaga ang buhay dahil ito ay nagtatapos. Kung walang hanggan, mawawala ang halaga. Pero kapag limitado, 3, 2, o 1 lang, biglang nagiging banal ang bawat sandali. At ang mundo natin hindi naman pala naiiba. Dahil tayo, hindi nabibigyan ng 3 pagkakataon. 1 lang. Isang buhay para magmahal. Isang buhay para magpatawad. Isang buhay para mangarap, sumugal at mabuhay. At marahil iyon mismo ang punto. Baka ang immortalidad ay hindi tungkol sa dami ng buhay. Baka ito ay tungkol sa isang buhay na buo mong isinabuhay. Kaya paano kung pwedeng mag-respawn ang tao gaya sa video game? Siguro, doon natin tuluyang maunawaan kung gaano kahalaga na hindi natin kaya. Ito ang Gen Alpha Thales. Hanggang sa muli, pahalagahan mo ang iyong iisang buhay. Mag-subscribe para sa mas marami pang what if stories.